Hello Philippines and hello world! Miss Anjac Radyotatip, aba mukhang magpapasko sa kulungan dahil po talagang totoo nga ang kasabihan na ang karma is talagang digital na sa panahon natin ngayon. Ito na nga bang hinihintay nating hustisya ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Matapos kang magsalita ang National Director ng Miss Universe sa paglalahad ng ilan sa mga kababalaghang ginagawa nitong owner ng Miss Universe na si Mr. Anjac Radyotatip, ay talaga namang umani po ito ng iba't ibang klase ng reaksyon. Dito po, alam niyo po sa pagkakataong ito, blessing in disguise po talaga yun nangyari dito kay Miss Michelle D dahil may mga malalaking personalidad na po ang nagsasalita patungkol nga sa pamamahala nitong si Akla. No, na-real talk si Akla, kaya ang ginawa po niya nung nagsalita po itong national director na ito ng Miss Universe 20 ng Mexico ay agad naman po na sinugunduhan ito ng ilan sa mga malalaking personalidad na may kinalaman dito po sa prestigious event na ito. Kaya masasabi natin na isang eye-opener si Miss Michelle D sa mga pangyayaring ito dahil nakita po natin at talagang sumingaw ang iba't ibang klase na mga kaguluhan na nagaganap nung hinawakan na nitong si Mr. Anjac Radyotatip, a transgender woman, ito pong Miss Universe na event na ito. So, naglabas nga po ng issue or statement itong si Miss Universe owner Anjac Radyotatip patungkol sa JKN Global Group financial situation. Ito na nga, no? Sabi niya po dyan, Anjac Radyotatip, the owner of Miss Universe, has issued statement on the financial situation of her company JKN Global Group. This comes after she reportedly filed for debt rescue before Thailand Central Bankruptcy Court amid the fall in the company share. And according to Bangkok Post, JKN Global Group petitioned for an extension of its debt repayment period and adjustment of interest rates. So, nanghihingi na nga po siya ng tulong sa government ng Thai patungkol dito sa issue na niya na ito dahil nakipag-usap na pala siya sa JKN or sa Bangkok Group of Company dito sa Thailand Central Bank na bigyan siya ng mas malawak pa na parang palugit para mabayaran niya po yung mga kautangan. According to Bangkok Post, JKN Global Group petition for an extension of its debt repayment period and adjustment of interest rates. JKN Global Group has announced a plan to refinance our debt and rehabilitate our business while our operating cash is intact and the company will continue to run operation as planned. This is necessary step in our growth to ensure that our debt is repaid and the company remain financially healthy, said in a statement. Miss Universe organization, which is only one of our many business lines, is completely clean and will continue to operate as planned. We look forward for 3 fantastic broadcasts next week. So, ganun po kaganda yung sinabi niya, diba? Na parang sinasabi niya na makakabayad sila dun sa utang na to. Pero this November 2023 ay tuluyan niya na nga na parang in-announce sa publiko that JKN Global Group acquired by Miss Universe in 2022 was already bankrupt. So, dahil po dito ay tapos na po yung kanyang palugit para po bayaran ito pong nasabing utang na to. At ang dami pong mga investors and yung mga business partners nitong si Miss Anjac Radyotatip ang nagreklamo at nagdemanda at nag-ask ng 1 billion dahil hindi po siya naging honest. Kumbaga parang inilihim niya po yung problema na kinaharap ng JKN Global Group. Dahil po dito, may possibility na kapag hindi po siya nakabayad on time
possible na magpapasko siya sa kulungan, no? Ganun po katindi pala ang Thailand, ganun pala katindi ang kanilang mga batas doon, 'di ba? Pero aside from that, sinasabi nga na doon sa mga anomalya na naganap, 'di ba, may mga resibong naglalabasan na parang pati po yung mga judges dito po sa Miss Universe na 2023 ay parang minamanipulate nitong si Miss Anja Rajatutip. Kaya naman meron pong isang mayamang tao na habang siya nagsasalita that he is willing to buy Miss Universe. Gusto niya pong kunin or bilhin ang Miss Universe dito po kay Miss Anja Rajatutip. Kasi nga naman 'di ba, pati po sila na hindi naman talaga sila parte niyan itong mayamang tao na to, pero nababalitaan po nila yung mga umaalingasaw na mga issues mula po ng hinawakan ni Anja Rajatutip, kasi parang siya po yung nasusunod dito po sa nasabing mga event na ito, kaya naman talagang pinupush ng mayamang tao na to, si Mr. Philip, na siya po mismo ang bibili, no? Kasi talagang very controversial. Tingnan nyo po ayan, so naglabas na po yung TCG ng kanila pong statement na ito nga po yung mga kaso, no? Kailangan po niyang magbayad sa Philippine peso or money is 1 billion, ito po, humarap po siya sa government ng Thai para po magbigay ng kanyang statement, at talaga nakita natin stress na si Akla, at sinasabi natin that karma is on the way na talaga dahil po sa mga ginawa niyang hindi maganda kay Miss Michelle D at sa lahat ng mga Pinoy at sa buong Pilipinas. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento na pili po natin, tumatalak talaga ang mga Pinoy sa comment section at hindi po natin sila mapipigilan dyan. So dahil dyan, ito po ang unang talak. Sabi ni Miss May Grants, huwag na magpadala ng candidate sa MU. Kung ang issue hindi ma-resolve, everyone can say sorry or apology in the tip of the tongue, and there should be accountability. Binababoy na tayo ng JKN. Magaling mag-gaslight, ipakita natin hindi tayo mahina, madali magtiwala yung kahinaan natin. True, 'di ba? Ito na po 'yon. Hindi man po ang Pinoy ang gumagawa ng paraan para po mag-revenge dito kay Miss dito kay Anjakra. Mismong ang kanilang bansa na po ang gumagawa ng paraan. Kasi parang kumbaga parang parang it's enough, no? So bahala na po ang kanilang bansa na magbigay ng sanction sa kanya. Sabi ni Victor Tela, when Miss Universe was under the Americans like Trump, we never had issues like this. Just saying, so I hope another American gets to acquire Miss Universe. Ayun. Totoo naman, 'di ba? Kasi nung si Trump pa po yung may hawak niyan, hindi naman talaga nagkaroon ng ganitong kalaking problema. Pero itong si Anja Rajatutip, doon na po nagsimula talaga yung mga umaalingasaw na problema. Tapos, yun pa, nagdeklara pa siya ng bankruptcy. Saan po napunta yung pondo o yung mga fan votes na inabot ng billions, tapos yung mga investors po na nag-invest dyan po sa nasabing prestigious event. Sabi ni Joey Rocamora, imposibleng bankrupt ang Miss Universe, malaki ang kitaan dyan. Wala nga siyang pinapakitang kumakain ng mga contestant at di niya nga pinapasyal sa mga magandang lugar. Alam niyo na po, syempre binubulsa na, 'di ba? Ganoon naman po talaga ang kapag po talagang may ganyan, kailangan lang talaga nilang maglabas ng black and white, 'di ba? Para po ma-liquidate lahat ng mga ginastos at kinita ng nasabing prestigious event. Pero this time, ito na nga, medyo sumisingaw na unti-unti. Sabi naman po ni Miss Maria Lalene Marfil, if we will not do anything, for sure mauulit pa yan. Pwede namang maghain ng reklamo sa MU committee. Magpaliwanag, ano talaga ang nangyari, and need a public apology from them. If magawa nila yan, tsaka na natin gawin ang pag-move on sa issue. Kaso nga dapat nga gusto nating mag-public apology itong si Anja Rajatutip Una, yung pamamahiya niya kay Miss Michelle D, 'di ba? Nung pagsasabi niya na hinarap niya pa sa camera na sabi mo sa mga kababayan mo na mag-move on na sila dahil po doon, 'di ba? Halos ayaw na nga ni Miss Michelle D na makipag-usap sa kanila. Syempre kasi awkward na Sabi ni Marafio, responsible ang owner sa ganitong pandaraya. We need justice for what had happened sa pageant. We can allow this happen to
happen again next year sa MU. If under pa rin to kay Akla, panagutin kung sino man ang nandaraya at responsable sa kagaguwang ito. Ayan, so tama naman, diba? Sana nga po, no, gumawa po talaga ng group na parang justice for, actually, hindi man po tayo na maharap doon, pero yung ingay natin sa social media, yun po talaga ang pinag-uusapan worldwide. Maging sa China, headline po ang mga Pinoy at si Miss Michelle D dahil po sa ating pong unity. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!